Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos Pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpi-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agaran kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Lex, araw ng mga puso ngayon, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang gabi ho sa inyo lahat. Happy Valentine's. Ikaw, Lex, kumusta? Happy Valentine's. Okay. Yun, no, di ba? Diretso na ho tayo sa sala ng balita, mga bossing. Kung hindi pa nagbanta ang Senado, nakakasuhan ng contempt of court si Wally Zumbero, hindi pa uwi ng bansa. Ano sa palagay niyo? Galamay ba siya ni Jack Lamb, si Zumbero, sa panunuhol o dapat pang i-absuelto to? Ikaw, tingin mo, Lex. Hindi na yata question ho yung galamay ho siya. Talagang kilala ho siyang, sabi nga niya lagi ho niyang kausap itong si Jack Lamb. At Really? Oo. Ganun ba? Oo, kaya siguro, antayin natin kung anong ilalabas ho niya at ano po isasiwalat ho niya dyan po sa Senado by Thursday. Dahil po, inimbitahan na siya. Natakot yung mama, umuwi agad from Vancouver. Okay. Ayun. Kaya magpadala ho kayo ng inyong po mga salubin. Magkomento ho kayo. Babasahin po natin yung mamaya. Okay, kakaibang teknolohiya ang gamit ho namin. Wag ho kayo magugulat, ano? Ang gamit ho namin, microwave transmission. Simulcast sa bitagmedia.com, official website ho ng Bitag. At diretso ho tayo sa PTV4. Sa Facebook din, live streaming ho tayo, Lex. Yes, tama. At kung kayo po ay nakaranas po ng pang-aabuso, panloloko, kapabayaan o may alam na anomalya na gusto po niyong isiwalat, diretso po kayo magsumbong po sa aming pong tanggapan dito po sa BMUI Digital Studio sa Ritual Center po, Timog Avenue, Lungsod ng Quezon. Makakaasa kayo sa aming kilos prontong tugon at siguradong walang lugar sa amin po ang mga kawatan at mga dorobo. Okay, nag-iisang sumbungan ng bansa. Kilos Pronto, umpisa na! Sasakyan ng gobyerno, sa good time na bisto, pilit pang nagtago, huli naman sa akto, alamin sa Kilos Pronto. Sa Sampaloc, Maynila, makikita kakaibang coffee shop at bumibida. Kaya chill kuya, anuman ang trip mong gawin walang kukontra. Ngayong araw ng mga puso, dapat iwas stress. Enjoy lang kasama si Commander sa isang simple at memorableng dinner. Ilang tips, alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Eto mga ka-KP, Happy Valentine's Day muna ho sa inyong lahat. Kasabay ho na pagdiriwang ng araw ng mga puso, naglabas ho ng payo ang ating pong Department of Health para ho sa buwan ng pagmamahal. Mula sa anong magandang regalo, pati na po ang diskarteng romantiko. Alamin niyo yan sa ating pong All Points Bulletin.
Hindi lang daw sapat ang labing-labing at pagiging masunurin sa ating mga minamahal sa buhay tuwing araw ng mga puso. Kaya ang Department of Health naglabas ng 8 pamantayan at paalala para ipagdiwang ang Hearts Day, maging ang Love Month na Pebrero. Sa temang gulay at prutas, araw-arawin, matamis, mamantika at maalat, hinay-hinayin. Una, imbis na bilihan ng matatamis na cake, candy o matatabang na pagkain, ang inyong minamahal, mas maganda raw bigyan sila ng permanenteng regalo. Mas sweet at mas matipid pa, tulad ng tula o kaya love letter. Pangalawa, kung bibili ng tsokolate, mas mabuti dark chocolate ang piliin. Kumpara kasi sa regular na tsokolate, ito ay may flavonoids at antioxidant na mabuti sa puso at sa inyong blood vessels. Pangatlo, maging aktibo. Maaari kayong maglakad sa mall o sa park. Magluto rin sa bahay imbes na gumastos sa restaurant para sa dinner for 2. Mas romantic na 1 to sawa pa ang kainan. Paminsan-minsan maaari rin namang kumain sa labas. Pero siguraduhin split o hati na lang kayo ng minamahal. Mas sweet pa nga ang magsubuan para na rin mapantayan ang inyong calorie intake. Magbigay rin ng sariwang pruta sa inyong partner. Piliin ang nasa season dahil mas mura na. Mas masustansya pa ito dahil hindi pinipilit na mahinog. Kung nagsisigarilyo ang inyong mister o nobyo, hikayatin siyang huminto na sa bisyo. Ang paninigarilyo kasi ay maaaring magdulot ng atake sa puso o stroke. Kaya ang pagtigil nito ay isa sa pinakamagandang regalong inyong mabibigay sa inyong mahal sa buhay. At pinakahuli at pinakamahalaga sa lahat, maging faithful o tapat sa inyong iniibig. Nagdudulot kasi ng stress ang pakikiapid at maaring pagmulan ng maraming sakit sa inyo. Kung wala kayong number 2, mabubuhos nyo ang inyong pagmamahal sa inyong partner at pareho nyong may enjoy ang inyong buhay pamilya. Happy Hearts Day sa inyong lahat! Yun. Mukhang ako ay sang-ayon doon sa number 8. Ako'y bilib na bilib ako din sa advice mo, Lex. Yung pinakamaganda doon, sinabi mo na kinakailangan, walang number 2. Yun. There's only number 1. Kailangan tapat ka. Dahil stress yun Oo. Kung meron kang daming iniintindi nakikita- sa araw ng puso. Ako nakikita ko yan sa mga kilala kong tulad ni Jomer at saka ni Mike. Kaya sila nagkaka-stress ko minsan Kaya ako minsan napipingot sila ng mga misis nila. Ayun. Sa araw ng mga puso. Ako'y nananawagan lang kay Mike at saka kay Jomer kung maaari o diretso kayo umuwi kayo. Mag-dinner kayo ng misis ninyo para hindi kayo napipingot. Ayun. O yung pong advice lamang po yan ng Department of Health. Kung ayaw nyo yung sundin, nasa sa inyo ho yan. Wala hong pilitan. Pero yan po'y magandang payo ho. DOH, Oo. Health Department ang yan. Galing din pala sila sa puso, Oo, lalo si Asek Eric. Kumusta ngayon sa'yo noon? No. Thank you. Okay. Okay, ganoon. Dito naman tayo ngayon, Lex, diretso na tayo. Sa studio natin, sina Ronaldo Frias, Marilyn Aurelio, and si Dioli Drio. Narereklamo nila ang Evergreen Chapels and Crematory sa Pasig City. Ito ang punerarya na ang may-ari kakaiba raw ang ugali. Galit daw kapag walang patay. Pilit daw silang pinagsisinungaling sa tunay na bayarin ng kanilang serbisyo. Hindi sila binibigyan ng payslip at kung ano-ano ang kinakaltas sa kanilang sweldo. Hindi sila binibigyan ng protective suit pag humahawak ng bangkay. Pasintabi lang mo kung kayo kumakain ngayon. Lihim ng kadugitan ng punerarya at marami pang iba. Ngayon, isisiwalat ho nila. Kausapin natin, Lex. Oo. Sino una magsasalita sa inyo, mga bossing? Si Marlene, siguro, ladies Marlene. first. Ladies. Marlene, ladies first. Ano ba ang trabaho mo roon? Licensing banner po, mortician. Morticia. Contract po ako ng 6 months. Finish contract po ako start po ng June to December 6. Okay. Pero pinagtrabaho pa rin nila ako ng December 6 up to December 31. Alright. So after ng December 31, una ng January, nag-inform po ako sa kanila through by text sa admin na hindi na ako papasok kasi tapos na po ang finish contract ko. Tapos Hindi na. po sila nag-reply. After 6 days, binalik ko yung uniform nila na ayon sa pinag-usapan namin na pag-aari raw nila pero pinapaupahan sa amin at pinirerentahan namin na binabalik namin. Binalik ko po pero pinalabas po nila na awol ako at wala na ako makukuha ng sahod.
So parang nilalabas nila, awol ka. Awol daw po. Paano maging awol absence without leave? Eh kung tapos na, finish contract Yun ka nga na pong inaano ko, Kumbaga, tapos na gumagawa ka pa nga ng sinasabing pabor para sa kanila na bagamat tapos ng kontrata mo, tinuloy mo pa rin hanggang extend mo pa. Ngayon, bakit kaya sila nagalit? Baka magaling ka na makeup artist para sa mga bangkay. Kung kaya't parang nang nawala ka na buisit sila, hindi naman kaya ganun. Hindi ko po alam. Alam mo kasi yung talento na pag-makeup sa mga pasintabi, ano, sa mga patay, that's a specialty. Di kaya baka mahalaga ka sa kanila, kaya parang sobrang galit eh. Ganun na lang ginawa, parang gumante. Actually po, yung evergreen na ano po, sa totoo lang, bihirang-bihira po yung nagtatagal na yung Balmer dyan. Karamihan laging nawawala. Bakit ganun? Siguro po, may problema sila. Ikaw sa palagay mo, anong problema? May problema po sila. Bakit po, sir? Oh, ano? Tignan mo po, dangerous communicable disease, ayon sa DOH. Pag dangerous communicable disease, ibig sabihin yon yung mga tuberculosis, HIV, yung mga matitinding sakit. Nakalagay na po doon na, cremate na, direct cremate. Sa San Lazaro, binabalot na nila ng husto yon. Ang gagawin sa amin, hindi i-announce sa amin kung ano yung sakit, pabubuksan sa akin, pami-make-upan. Paano yung moist node? Di ba, airborne transmitted? Oo naman. Oo. Kaya po yun ang dahilan, bakit ayoko na rin po sa kanila mag-renew. Yun ang dahilan. Kasi exposure mo rin, delikado rin naman. Kung sinasabi ng DOH, ano? O ikaw naman, bossing, ikaw, medyo, kumusta man tayo? Anong Siya yung salesman. Salesman, Sales po. okay, sige. Sa sales Okay, office po sige. ako, sales Okay, sige. associate. Sales trainee. Oh. Unang-una po, doon po sa hidden charges. Sa tarpaulin po nila, sa labas ng Evergreen Crematory Chapels, Okay. nakalagay po ron yung 14.9K cremation. So, ang kliyente po kasi namin, Okay. ang kliyente po kasi namin ay walk-in and then phone inquiry. Sa phone inquiry po, halimbawa, cremation ang sinabi. Okay. Nag-inquire ng cremation. Okay. Sasabihin nila, 14.9. Okay, sige. 14.9. So parang lumalabas, hindi sinusunod yung sinasabing 14.9, baka sa yung sinasabing presyo. Opo. Hindi po sinusunod. Ang ano Okay. lang po nila, ang sasabihin po nila kasi kami po ay well-trained sa dialogue. Hindi kami magbibigay ng ibang presyo, gaano man kami pilitin. Okay. Ang ano lang po namin dialogue, ibibigay 14.9 cremation, Okay. 38 burial Okay. package. Okay, sige. Pero pag ang phone inquiry pumunta na dyan, ang 14.9 na cremation, may maraming mga kliyente ang umaangal. Kasi ang totoong payment na babayaran nila Okay. 22,000 Okay. kung partner. Okay, ganito, ano, habang ikay nagpapaliwanag nasa kabilang linya natin, ano, pero patatapusin kita with due respect kasi kukunin natin ng pahayag din yung sinasabing punerarya. So, parang lumalabas, misrepresentation. Nagsasabi kayo ng presyo pero pagdating doon hindi naman tinutupad. Parang ganun. Tama So, parang tinitrain kayo na magsabi ng bagay na kung bagay, pagtakpan sila, kayo nalalagay sa alanganin. Is that what you're saying? Tama po. Ganon. Maliban doon, ano pa? Yun nga po. 22,000 kung Hindi, partner. puro mga presyo na yan. Opo. pag, 22,000 Sa kung sales partner. kasi sa sales, Ibig oo. sabihin, Oo. ito yung mga funeral Okay, parlor na nagre-refer. Okay, sige, Magandang sige. relationship. Okay. Pero pag non-partner, 24,000. Okay, Malayo so- sa sinasabi nilang Okay, sige. 14.9K. Maliban doon, kasi ito yung sinasabing sa akin, anong panloloko ang gusto mong sabihin na parang niloloko nyo yung mga pamilya ng patay, pagdating ng bangkay doon, tumataas ang presyo? Opo. Parang nag-a-adjust gawa nga ng mga serbisyong itinutulot Opo. ninyo. Hidden charges ba ang tawag mo ron? Hindi. Para sa akin, hidden charges. Hindi po Alright, nila sige. Alright, sinasabi. sige. Okay, sa iyo, no? Boss, ikaw naman huli, bago tayo papunta ron sa sinasabi sa kapilang telepono natin, anong sa iyo? Anong problema? Driver siya. Driver. po eh. Okay? Kasi ang nangyayari, katulad ng halimbawa, yung parts ng karo namin, yung roller niya, dadaanan nung kabaw pag pinapasok sa... Okay. Anong problema mo ron? Anong nakikita mo na parang... Nabulok na siya, sir, na Okay. yung So, parang- sira na siya sa tagal, tapos Oo. init, ulan, nabulok na, lumambot na. Yung gulong. Yung roller nung Roller, okay. karo. So, okay. Ang nangyari, sinarge siya amin kasi bakit daw nasira. Okay. Okay. Parang kung ba kasalanan ninyo kapag nasira, Opo. gamat luma na yon. China-charge kayo. Opo. Yun ang ibig sabihin nun. Okay. Sa issue nito, no, patingnan natin sa linya. No? Nasa linya si Alex Olid, Operations Manager ng Evergreen Chapels and Crematorium.
gawin natin, maging balanse ho tayo para nakita. Magandang gabi sa iyo, Ginoong Alex Olid, Operations Manager ng Evergreen Chapels and Crematorium. Kumusta ho kayo, sir? Hello? Sir, Alex, nandyan ho ba kayo sa linya? Good evening ho sa inyo. Yes, sir. Echo lang po, sir. Hindi po masyadong malo. Hindi masyado marinig. Okay, sige, ganito. Sir, nirereklamo ho kayo ng inyong mga empleyado at sinasabi ho nila may misrepresentation at saka yun hong nalalagay daw sa alanganin ho at medyo panganib sa kalusugan yung inyong mga staff dyan. Gawa nga na kung minsan yung mga bangkay na talagang dinideclare na talagang ay sinasabi ho dapat hindi na i-service kasi sa galing sa ospital, declared ho na may mga sakit ho na medyo delikado. Pero ginagawa pa rin daw ang service. So, sir, pati yung driver ninyo nagreklamo daw, sira ng gulong ng inyong roller, pinababayad nyo raw pag nasira dahil luma na yon. So, anong inyong masasabi rito, sir? Sir, ganito po, sir. Yung mga complaints po nila, hindi po tama na sa akin po i-address na ako yung tawagan, sir. Dahil yan po, dapat directly po doon sa talagang dapat mag-handle yung aming HR, saka yung aming din pong presidente, which is everything naman po nandito sa office. Alright, okay. Nandyan ba kayo si Jessie? Sa ngayon po, wala po siya. Wala. Alright. So, wala yung may-ari, Presidente. Inaakusahan kayo ng inyong mga empleyado, sir, Sir Alex, na yun daw ho, nalalagay sa panganib ho yung mga nagtatrabaho doon sa yung makeup artist daw. Kung minsan, syempre, na-expose yung mga bangkay na dinedeclare ng San Lazaro na kinakailan binabalot, pero binubuksan yung para pasintabay sa mga kumakain. Ito ho, seryosong ang akusasyon ho to para sa mga empleyado ho na lalagay sa alanganin. Sa kanilang trabaho. Na-expose sila, sir, Ano? Ngayon mo lang narinig. Kaya nga, nagtataka nga ako sa iyo kung ikaw operations manager, hindi mo alam kung anong ginagawa ng mga na-expose yung mga yung makeup artist ninyo, kung sino man dyan, yung binubuksan yung dahil kasi kinikremate, kasi pag medyo malala yung sakit, hindi na dapat bagay na yung services na ginagawa ng ganyan, tulad ng yung mga natural death lang. Pero dito, pag medyo may mga sakit na alanganin, ina-expose nyo ho yung inyong mga empleyado. Hindi nyo alam ho yan, sir. Sir, ganito po, yung complaint nila ngayon, wala po akong knowledge niyan. Okay, wala ka. Bakit ho kayo, sir, ang nasa telepono? Bakit kayo operations manager? So, hindi nyo ba alam na may mga nagre-reklamo ho laban sa inyo? Pati ho yung misrepresentation na may presyo ho kayong binibigay sa mga pamilya ho ng patay para pag nandoon ng bangkay, itinataas nyo na ho, para na-hostage ho yung bangkay. Wala naman magagawa yung pamilya kasi nandoon na yung bangkay, so ipaprocess na. So no choice sila, parang medyo may kunting problema ho roon. Hindi ho kayo, wala ho kayong tawag ho rito. Prior disclosure do sa mga services ho ninyo. May mga hidden charges daw, sir. Wala po ako sa position right now. Anong silbi nyo, sir? Kung wala kayo sa position, operations manager kayo. So anong ino-operate, anong mina-manage mo? Yung client services lang po namin, yung mga... Hindi ba serbisyo ho yung yung sinasabi ko sa inyo, yung mga sales ninyo, parang medyo nagsisinungaling na, tinuturuan nyo magsinungaling? Ay, hindi po ganun, sir. Wala po kaming ganun. Hindi ko po alam kung bakit ganyan po yung... Ano sa palagay mo? Sige, parang sinasabi mo sa kanila na parang hindi sila nagsasabi ng totoo. Ang sinasabi ko lang po, hindi ko po alam yung mga kinukuha. Anong alam nyo, sir? Kung wala kayong alam, ba't kayo operations manager? Ang pinakamaganda po niyan, sir, iset natin po ng appointment yan sa may-ari po para po Okay, sir, ganito na lang, Lamang nandiyan ka na sa linya, hindi na namin pa-aksaya ng panahon kasi tinawagan namin kayo bago itong programa na to para makuha yung side ninyo. Yung may-ari, malamang, tinawagan ba natin kanina may-ari? Ayaw sumagot, pinasasagot kayo. Ngayon, sasabi mo sa may-ari. Pakisabi lang sa may-ari, inaakusahan ng punerarya ninyo, Evergreen, itong funeral ninyo, pangalan to, Evergreen Chapels and Crematorium, na kayo ho, yun hong inyong pagbebenta, misrepresentation, exposure na sa panganib ho, na expose yung mga empleyado nyo pag medyo malala ang sakit ng, yung kinamatay ho ng
yung bangkay ho doon na nandun sa inyo kasi binubuksan pa at saka yung driver ho nagrereklamo, sira na yung mga gamit doon, luma na, tapos pag nasira, pinababayad. Ito ho sir, akusasyon na medyo may kunting problema tayo riyan eh. Kung hindi mo alam to, parang wala ho kayong alam sa nangyayari. Paparating ko po yung mga... Paparating mo sa may-ari. Sa mga katuwid, o sige, parating mo na lang sir, ano? Total, kinuha na namin ang pahayag ninyo, wala ka rin naman palang masabi, at yung inyong may-ari ngayon, hindi ko maintindihan ko. Binigyan namin ng pagkakataon para makapagpaliwanag. Ikaw naman ang tinuro, para ikaw na tinuturo mo sa may-ari. Magturuan na lang kayo, sundutin yung mga ilong ninyo para pareho. Para nang sa ganun, medyo magkaintindihan kayo. Pararatingin ko po, sir, pagbaba ko po ng po. Paparatingin mo. Alam ko nakikinigin yung may-ari. Pakisabi sa may-ari, ha? Ganito na lang. Hindi namin trabahong sirain ang anumang negosyo. Trabaho lang namin maglantad ng katotohanan at hinahanap namin katotohanan sa pamamagitan ng pagkuha ng panig magkabila. Kinuha namin sa inyo, pero ikaw, wala ka naman palang maibibigay. Sasabihin mo sa may-ari, tinuturo ka na may-ari. Pero yung mga nagre-reklamong empleyado nandito ngayon, ikaw, tinang mo, Lex. Oo, ganun nga. Parang walang silbi ho yung yung posisyon ninyo as operations manager. Dapat nga ho, Tokayo, Alex, Olid, dapat kayo ang lumalapit dito sa mga empleyado ninyo, alamin ninyo kung ano mga problema nila. Pero para kang wala kang silbi dyan sa posisyon niyan. Parang gano'n na nga. Walang galang lang, Lex. Katukayo mo to, ha? Oo. Siyempre, magagalit ka. Pangalan mo, walang palpak na Alex. Okay. Ay, nako. Anyway, Alex, salamat na rin, ano? At iparating mo lang sa may-ari. Pero seryoso hong akusasyon sa inyo. Nalalagay sa alanganing empleyado ninyo doon sa mga bangkay na dinedeclare na ito'y mapanganib para doon sa pagpinaproseso ho ninyo. Na-expose ho sila. Pangalawa, yun hong serbisyo ninyo na nagsisinungaling kayo at niloloko yung mga sinasabing pamilya ng patay. Kasi pag nandoon na, no choice na, tataasan niyang presyo, hindi naman pwede mailabas kasi naka-hostage yung bangkay. At saka yung mga lumang gamit ninyo, ayusin nyo. Tsaka nabalitaan ko may kadugyutan pa raw ata, yung mga tubig na iniinom daw sa mineral water, andun lang daw, katabi daw ng sinasabing mga yan, mineral water na kung saan, katabi yung mga, formalin. Sa morgue. Sa morgue yan. Okay. Medyo, sa bagay, hindi naman binubuksan. Okay. Okay, anyway, Lex, ganito na lang, nasabi na ho namin sa inyo, at salamat na lang, kung nandiyan ka pa. Okay, sige, bahala ka na lang sa boss mo, Ikaw, sa palagay mo, Lex. Oo, dapat mas tukayo mo. Wala siyang alam eh. Kumbaga, hugas kamay para sa Poncio Pilato nito Anak. Anyway, sige. Tutulungan namin kayo, una, sa labor muna. At ako'y nababahala doon sa sinabi mo kanina, na kayo'y nalalagay sa alanganin. Ito'y public health ho yan eh. Yeah. Dapat yan ang city, yan. City of Pasig government. Kung nanonood ngayon, Lex, maganda sinabi mo, kung nanonood ngayon sa atin ang City of Pasig at yung nagbibigay ho ng mga sanitation business permit, City Health Office. City Health Office, makinig ho kayo, Pwede siguro bisitahin na rin namin kayo at isama kayong mga nagrereklamo kasi kinakailangan kayong titistigo para nang sa ganon, matigil yung sinasabing pagpoproseso ng, pasintabi lang ho, ang bangkay na hindi dapat pinaprocess ng kapareho ng mga, yung mga naglabas ng ospital na mapanganib yun para sa kalusugan ng mga staff. Ikaw naman, ay hindi maganda yung panluloko Panggagancho yun sa iyo naman, kaawa ko sa iyo, driver. Kung nakikinig ho, nanonood ho sa amin ng Pasig City, yan ho'y magaling ho yung mayor dyan. Mayor Mayor Eusebio. Yung misis niya. Yung misis niya ngayon yung mayor. Siguro ho, nakikinig na kayo. Ayusin nyo na lang ho to. Kasi from the local government, pwedeng approach natin sa local government para ma-inspection sila. At saka dapat ilapit kayo. Yung sinasabing proseso, hindi sinusunod. At saka sa Department of Labor na rin. Okay? So, siguro, pa-check natin, may mga, may mga permit ba sila? Bilang ikaw ang sales, alam mo pa na may mga permit sila para magnegosyo? Sa permit po, wala po akong... Sige, papacheck rin po natin sa BPLO na rin ang Pasig. So anyway, ganun na lang muna para doon sa mga hakbang na gagawin natin. Kasi hindi natin pwedeng ma-solve agad ngayon
patuloy natin i-follow through itong problema na to. Okay? Maraming Diyan muna salamat kayo. po. Maraming salamat. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto mga ka-KP. Kasama ho natin ngayon dito sa studio sina Noel Bermudo, Joselito Iblasin at maging si Dante Bermudo. Inirereklamo kasi ho nila ang engineer na si Alisabe Billy Basher ng ACCV Builders sa Imus, Cavite po yan. Dahil hindi raw siya sumusunod sa kanilang napag-usapang sweldo. Umabot na daw ho ng mahigit 100,000 piso ang total na dapat bayaran sa kanila. Hanggang sa pumayag na lamang sila na 31,000 pesos na lamang daw ibabayad sa kanila. Ngunit, hindi pa rin po sa kanila ibinigay. Nagka-utang-utang na raw po sila. Ang gusto lamang po nila mangyari, mabayaran na po silang lahat nang wala na silang maging problema. Okay, kausapin mo natin ang 30 mga manggagawa. Sinong una nating kausapin? Sino si Noel Bermudo? Okay, Noel. Alam ba ho ninyo ano itong pinasukan ninyong trabaho dito? Opo, construction po, sir. Okay, pero ano to? Ito ba'y direct ba o subcontract to? Nung una po, ang usapan po namin na itong engineer, papakyaw lang kami. So, Okay. magiging pakyawan lang kami. Ang usapan namin, trusses lang, bubong at saka biga. Ngayon, nung kalaunan po, iniwan siya ng mga tao niya dahil po sa pabitin-bitin na sahod. Ngayon, yung ibang trabaho, ipinasuyo na naman niya sa akin. Pero nag-usap kami kung magkano ang presyo niya. Ibinigay naman po niya ito sa amin. Ngayon, nung ginawa na namin ang ginawa, kung ano yung dapat gawin na daw namin. Basta, bahala na siya magbigay ng presyo, sabi niya gano'n. Ngayon po, nung kalaunan po, na malapit nang maibil yung bahay, pumunta siya ng hapon. Tapos may kakulangan pa siya nung Sabado, nakarampang Sabado, may kakulangan pa siyang pasahod sa tao. Ngayon, yung kakulangan niya, binigay niya nung Martes na ng katapusan. Sabi ko, sir, kulang po yung pasahod nyo. Bakit ganito? Hindi So, na hindi tumupad sa usapan hindi ninyo? po Yung bang tumupad. usapan ninyo ay verbal lang o nagkasulatan kayo? Verbal lang po, sir, dahil sa sobrang tiwala ko po, dahil siya ay pinsan ng aking bayaw, dahil sa sobrang pagtiwala ko sa kanya, so hindi naman siguro ako ipapahamak ng bayaw ko para, kaya nagtiwala po ako sa ganun. Ngayon, nung kalaunan po, tumawag siya bigla sa akin ng alas 5 nung January 31. Pero natanggap ko na po yung pera na kakulangan nung Sabado na pasahod ng tao, pero kulang pa rin po. Ngayon, nung pagdating ko ron sa sabi niya, wala namang kayong natapos, wala namang kayong ginawa. Sabi sa akin ganun. Sabi ko, sir, tumingin kayo sa taas, naka-metal paring na, tatapalan na lang namin bukas. Tapos, sabi niya sa akin, bakit wala nga talaga akong nakikitang natatapos? Sabi ko, sir, ang pagtatrabaho po kasi, hindi naman ilalagay sa kamay, ipupuna sa dingding, tapos na. May proseso po yan, sir, sabi kong ganun. At yung merong mga trabaho na hindi mo agad-agad makikita ng direkta sa mata mo, sabi niya sa akin, putang ina mo. So, Sabi niya sa akin, babariling ka ta, papatayin kita, sabi niya sa akin ganun. Yun na nga po, kinabukasan, imbis papasok po kami sa site, ang sinabi niya sinabi nila pala sa gwardiya na hindi na kami papapasukin. Kaya hanggang doon, natenga kami doon sa barracks ng 3 araw. So, ilang kayong mga empleyado dyan na ganitong problema? Marami kayo o kayo lamang 3? Kami, 10 po kami. 10 sir. kayo? Opo. Okay, ganun din ba problema mo? Ano pangalan mo? Joselito? Okay, ganun rin? So, kasama kayo, buo kayo? Magkakasama po. Pero sinisiguro ninyo na meron kayong natapos sa pinapagawa Opo, sa inyo, meron nitong po. engineer nito. Opo. Okay. Siguro kausapin natin ngayon, nasa linya ngayon si Engineer Alisabe Billy Basher. Engineer, magandang gabi ho. Si Alex Santos po to, kasama ko po si Ben Tulfo. Ano hong inyo pong gusto namin makuha ang panig ninyo dito sa reklamo na inyo pong mga empleyado? Mukhang hindi daw ho nagkaigihan ho sa inyo pong pasweldo ho. Ano bang totoo ho dito? Opo, ang totoo po niyan, unang-una, nagkontrata po kami. Okay, subcontract ko yan. Oo, subcontract sila, natatapusin nila hanggang first week of February. Tapos, nagsasahod ako ng every arawan. Tapos kung yung kontratahan namin, kung may
matitira, pwede yun ang kukunin nila sa sa pagkatapos ng trabaho nila. Opo. So, hanggang sa yung sinasabi niya, hanggang sa oras na yon, parang parang wala silang natatapos eh. Wala silang ginagawa, kunti lang eh. Nagsasawd ako. Kaya maano yung kontrata namin doon sa project. Sinabi ko sa kanila, wag na lang natin ito ituloy. Parang lumalabas so ako na hindi sila marunong eh. parang lumalabas so engineer, dahil kayo ho'y engineer, alam ho ninyo kung ano po talagang dapat matapos sa trabaho. Ganun po ba ho yun? Oo. Sabi nila sa akin, promise nila sa akin, matatapos nila doon sa first week sa February, pinakamatagal. Ayan ang sinabi ko sa company. Pero sabi ho nila, tapos na daw ho eh. Bakit hindi pa daw ho ninyo binabayaran sila ho, engineer? Wala sila natapos. Kahit bukas yung sinasabi ko, bukas punta natin para makita ninyo kung ano ang natapos nila. Naalata ko na hindi sila marunong eh. Imagine, yung mga bintana, iba-ibang sukat eh. May malaki, may tabing eh. Yung pinto, may buntis. Yung mga kanope, para makita niyo bukas yung sabi ko, punta natin, makita niyo. Yung bintana, lahat ipapalitan eh. Kasi buti, naagapan ko eh. Kasi nakita ko na parang hindi sila marunong eh. Kaya sabi ko, tigilan natin ito. Para siguro, engineer, para hindi na ho tayo humantong po dito sa demandahan, ano pwede ho nating, para masolve itong problemang ito? Ang magandang gawin natin bukas, kung sabi ko sa kanila, punta tayo, tingnan natin kung ano natapos nila, anong bilangin natin, babayaran ko kung anong kulang. Kulang sa akin, kung wala kong kulang, ewan nyo, magbabayad. Yung sinasabi ho nila, may git 100,000 ho, kaya ba ho ninyong bayaran ho yun? Wala sandaan. Sila pang nagsabi na ito yung babayaran mo. Sabi ko, sige. Ang pinaplaplas nila lahat, 30,000 na, 31,000. Hindi umabot sa 100,000, nagsinungalingan sila eh. Nung nagbilangan kami, hindi ako tumawad. Basta nang tinutal namin, 31,000. Sabi ko, sige, titingnan ko kung papakita ko sa engineer sa mga foreman kung okay yung trabaho nyo. Pag okay, babayaran ko sa inyo. Pinakita ko wala lahat. Imagine yung isang tubo, nilagay doon lahat ng wire, yung sasabog yun. Hindi sila marunong eh. Hindi sila marunong gumawa. Siguro ho, dahil meron ho kayong kasunduan ho dito, siguro kung ano ho yung nagawa nila, pwede masiguro bayaran na siguro ho ninyo para matapos ho to, engineer. Kaya maganda bukas, sukatin natin kung ano nagawa nila. Bayaran ko. Anytime. Okay, gusto ba ho ninyo na meron pa hong ibang mamagitan ho dito para masiguro ho na sila po yung mababayaran? O pwede ho ang kilos pronto na lang ho dito, mamagitan? Pwede. Sinong mamamagitan? Pwede. Punta kami bukas doon. Okay, Tingnan sige po. namin yung ano natapos nila, sukatin. Kasi per square meter namin sa plus. Sige ho. Ito si Ben, may sasabihin sa iyo. Engineer, pinakikinggan ko ang sinasabi nyo. Parang gusto nyo, ito naman, para kwantas klaros to. Ang gusto ninyo, pupunta roon para makita muna kung ano yung na-accomplish nila. Yun. Para at least nakita Okay. kung ano. Kasi mahirap naman ako sa salita-salita lang. Okay, sige. So, doon sa na-accomplish nila, doon mo sila babayaran. Okay. Yun ang babayaran ko. sige. Yung mga back job, sira. Hindi ko yung babayaran. Sira eh. Ako pang gumastos eh. Okay, basta yung tamang gawa na ginawa, kasi kontrata to, yun ang yung babayaran tamang mo. gawa na Pag ginawa. medyo Yung, pumalpak, hindi tama kasi papalit. Alam mo naman sa mga subdivision. okay. Doble bayad na yun. Doble bayad. Okay. Pero engineer, itong sinasabi ni Noel, ikaw Noel, makapagpatunay ka ba na meron kayong nagawa talaga at meron kayong natapos? Opo, sir. Ayun. Sige. Di ba? Kasi Saka may hindi naman ako sa kanila kwenta yun kung mga hindi tapos po. Okay. Siguro, engineer, sasamahan namin ito ng Kilos Pronto Team para at least mabigyan ho natin ng kalinawan ito. Alright. Okay. Bukas. Sige po. Tama niyo sila. Okay. Maraming salamat po, engineer. At least kinuha ho namin ang panig ho ninyo. Okay, siguro ganun na lang. Gagawin ho natin para magkakwentahan tayo dun. Kung tama bang inyong ginawa, para kung merong tamang ginawa, babayaran niya ni engineer. Ayos. Narinig mo naman. May kwenta na po sa sir eh. Nandito po sa akin. Dala ko yung record. Kasi ganito na lang, ganito. Para malabo yan, kinakailangan madokumento at makita namin kung ano yung tama. Kasi kami, Mas third maganda party po, sir. kami. Dodokumento lang namin para may turo niya, ito tama, ito tama. Pag mali, anong gagawin noon? Doble trabaho, gabayad. Kaya yun ang ibig niya sabihin. Maganda rito, nakikinig siya. Gusto niya rin may third party na papasok, kami yun. Idodokumento lang namin para maging patas. Mukhang okay naman sa engineer rin kausap. Okay nga po kausapin, sir. Ha? Pero yung hindi okay sa akin, yung pagbantaan niya ako.
Ay, medyo ibang usapan. Ibang usapan na yun. Ayusin na lang muna natin yung pera, tsaka yung banta, tsaka hindi naman nangyaring banta eh. Baka siguro mainit lang ang ulo. Ulo. Pareho kayo mainit ang ulo. Okay, siguro. Ano yun natin yan? Sikasuhin natin yan. Okay? Sige po. Thank you. Maraming salamat. Ito naman mga bossing, the usual. Marami yung kwento ho ng mga may karamdaman. Subalit doon sa karamdaman, nagkaroon ho sila ng lunas. Di lang ho dyan. Anong ibig sabihin ho rito? Dito ho sa Kilos Pronto, problema, sinosolve ho namin, solusyon, pero may mga magandang mga kwento rin na kuminsan natututo tayo sa mga karamdaman ho ng iba. So, panoorin na lang ho ito, arthritis at diabetes. Baka kahalintulad ho ng kanyang sasabihin, magbigay ho ng gabay sa inyo. Tandaan, hindi ho ito gamot ha. Supplement lang ho ito. Pero tingnan nyo ho yung bisa. Okay, panoorin. Ako, isa akong mekaniko. Nagdadrive ako ng jeep, nagbibiyaya ako ng jeep. Bigla na lang ako nagkasakit na yung nangina ba. Nagbiyaya ko ng jeep, kinamagahan din ako nakabangon dahil namaga na itong pa ako. 3 buwan hindi ako nakakalakad. Pupunta ako sa kubita, kuhan ako ng anak ko, labit ako ng anak ko. Nagpatingin ako. Sabi nga, diabetes, arthritis. Naglabo ang mata ko. Halos hindi na ako makatulog. Nung panood ko sa TV, yung cancer ball, naganap ako kung sino makukonta ko. Gumanda yung pakiramdam ko eh. Pati yung pagmamaniho ko sa jeep, nakapagmaniho na ako ng jeep, naglalabas na ako ng jeep. Pati yung mata ko luminaw, pati yung nararamdaman kong rayuma, nawala. Kaya pati siyap ko, binuksan ko na, namamakyaw na ako ngayon ng trabaho. Kaya sa awa ng Diyos, hanggang ngayon, nagtitik ako. Maganda na ang pakiramdam ko ngayon. Parang wala na akong nararamdaman. Bumalik ang dati kong lakas. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Ito pong storya ho sa ating pong crime desk. Matutunghayan ninyo yung kamatayan po na mag-ina sa Caloocan City ang naging bunga ho ng lihim na pagnanasa ho ng isang suspect na isa pong lalaki. Ginilitan po niya maging ang 4 na taong gulang po niyang anak na nakakita sa tangkang panggagahasa sa kanyang ina. Panurin po natin. Pebrero ngayong taon ang tamang panahon ng planong pagpapakasal ng 26 anyos na si Christian Navarro sa kanyang girlfriend na si Janil Mangulabnan, 25 anyos. 2 taong tiniis si Christian ang malayo sa kanyang mag-ina upang makipagsapalaran sa Abu Dhabi bilang car polisher. Sa kanyang pag-uwi rito sa Pinas, ang sanay masaya at kompletong pamilyang pinangarap niyang makapiling ngayong Valentine's Day, pawang malamig na mga bangkay na sumalubong sa kanya. Tumagibang magbigay ng pahayag sa harap ng aming kamera si Christian. Baka sa kanyang mga mata, ang labi sa pagdadalamhati at galit sa taong pumaslang sa kanyang mag-ina. Dakong 9:00 na umaga, 2 ng Pebrero, taong kasulukuyan. Nagtungo sa bahay na ito ang ama ni Janil na si Rodolfo Mangulabnan, 51 anyos. Susunduin niya sana ang kanyang anak at ang 4 na taong gulang na apong si Zylchin. Kinatok ko muna yung bahay. Sabi ko, Janil. Sabi ko, Keng, andyan ba kayo? Kasi baka ako nasarapan ng tulog, di ba? Nahimbing. So, dala ko yung cellphone ko. Tinetext ko pa yung anak ko sa messenger. Sabi ko, Janil, nasaan ba kayo? Sabi ko,
nag-aalala kami. Kasi alas 9 na, ba't di ka dumaan sa bahay, ano? So wala talaga siyang reply. Kung may nangyari, sabi ko, sa loob, pito, kinangalabog ko, Janil! Ala talaga, hanggang sa tinatadyakan ko, Janil! So yung bintana ganito, yan ganyan, no? Kasi andyan siya, kwarto yung bali, yan, no? Sinilip ko. Nakita ko ngayon apo ko kaagad sa may kutsyon. Nakakuha niya yung leeg, tapos bihinga pa siya. Para bang ibig mo sa akin na sabi ko, ako, ano nangyari sa iyo? Nakahantusay sa gilid ng kama at wala ng buhay si Janila. Tanging ang nag-iingalong apo na si Zyle ang sinaklolohan ni Rodolfo at itinakbo ito sa ospital. Nang naiparating sa pulisya ang insidente, mabilis na pinoproseso ang crime scene. Doon natin nakita yung biktima na si Janelle na may gilid sa leeg. Ginilitan sa leeg at punong-puno na ang dugo yung kwarto kung saan nangyari yung insidente. Napansin natin yung isang bote ng alak doon at saka napansin din natin na yung crime scene ay magulo. So parang may indikasyon din talaga na mayroong nanlaban yung biktima at nagkaroon ng struggle doon sa loob ng crime scene. Bagamat nagkalat ang mga gamit, walang nawawalang bagay sa loob ng bahay, dahilan para sabing walang nangyaring nakawan. Nang suriin ang dugo ang bangkay ni Janila, bukod sa laslas sa kanyang leeg, may mga galos sa kanyang mga kamay at nakahubo ang kanyang pang-ibabang salawal. Indikasyon na posibleng tinangka siyang halayin ng salarin. Ang kutsilyong ito ang ginamit ng suspect sa mag-inang sina Janil at Zyle. Pagkatapos noon, sinilip din natin yung kusina at saka yung CR at doon din natin nakita na yung CR ay mayroon din mga bakas ng dugo na indikasyon na po pwedeng pumunta o naghugas din doon yung ating suspect. Bagamat nakakalap ang pulisya ng mga ebidensya, hindi pa rin nila batid ang pagkakakinlanlan ng suspect. 3 oras na nakalipas, binalikan nila uli ang crime scene. At pagdating namin sa crime scene, habang kami nagbubusisi ron at inuusisa kung ano yung mga pwedeng makalap pa ng mga ebidensya ron, napansin ng isa nating operatiba yung ceiling, yung pinakakisame ng bungalow type na bahay, na parang lumundo, parang medyo bumaba. So that time, doon na nga, nakita natin yung suspect na nagtatago roon sa loob ng ceiling. Kinilalang suspect na si Jason Del Valle, 32 anyos, isang electrician at kaibigan ni Christian. Agad ding inamin ni Jason ang krimen sa mga pulis. Lumalabas na pagnanasa sa biktimang si Janil ang motibo niya sa krimen. Ang kwento niya is, nakainuman daw niya itong biktima. Kumbaga inimbita siya doon sa bahay, pinapasok siya na mabuti sa kanyang bahay at nag-inuman daw sila. Yun ang kanyang aligasyon. So nag-inuman sila and then mag-uumaga na, sabi niya is hahalikan niya daw yung biktima. Kaso itong biktima ay hindi pumayag. So nasaktan niya, sa madaling sabi nasaktan niya o kaya siguro nasampal niya itong suspect. So nagdilim yung paningin nitong suspect, kumuha ngayon ng kutsilyo at doon na sinaksak niya sa leeg, ginilitan niya na sa leeg yung biktima at ang masama, dinamay pa yung 3 years old na bata. Nakapiit sa Caloocan City Jail si Jason habang naharap sa kasong murder at frustrated murder. Git ng boyfriend ni Janil na si Christian, pawang kasinungalingan ang sinabi ng suspect. Bago mangyaring krimen, nakachat pa ni Christian si Janil. Nagsusumbong ang babae dahil nagmamasid sa kanya ang nooy lasing na si Jason habang binabato ang binata ng kanilang bahay. Samantala, sa 3 araw na pakipaglaban ng 4 na taong gulang na anak ni na Christian at Janil na si Zyle sa ospital, sa kasamang palad, binawian na rin ang buhay ang bata sa tinimong lalim na laslas sa leeg. Nako, siguro wala akong dapat pang alagaan ng ating pong kapulisan ito pong suspect nito. Mukhang adik eh. Para sa akin, Lex, yan ang binibitay agad. Dala na maraming satsat. Una-una, nakikita mo sa pagmumukha, cold as ice. Ibig sabihin yung kanyang killer look. Yeah. Tapos sinungaling pa eh. Kaya natin pinifeature yan, Lex, para pinakikita. Sometimes ito ho'y matututo rin ho tayo. Hindi ho na parang ginagawa namin, kinakalakal ho namin mga krimen dito. Although crime, there's a real
situations kung minsan meron din ho na part of law enforcers paano ho mag-isip yung mga sabi ho natin suspect at nakakaiwas din ho yung mga kababayan ho natin. Pati ito, nakita ho natin yung police, talagang nasukul ho nila yung suspect. Kung hindi ho nila nabalikan yung crime scene, ay sigurong ayun. happy-happy tong suspect nito. May kalalagyan ka. Okay, dito naman tayo, Lex. Mag-ingat kayo dahil lamang sa aming Night Brigade kalatuyan at nagmamatsyag sa gabi. Isang red plate sa pole sa camera nakaparada sa lugar na kung saan may party. Naku. Kanino naka-issue ang government vehicle na ito? Panoorin. Kung humihilik na ang ibang otoridad na dapat ay nagbabantay, pwes sa kilos pronto, gwardyado kayo. Sadyang mapagmatsyag ang aming lente. Rumoronda, nagmamasid, tinitiktikan ang bawat galaw at eksena. At 31 ng Enero ngayong taon, alas 11:30 ng gabi, sa kabaan ng Timog Avenue, buhay na buhay ang mga kainan at inuman. Matindi ang kasiyahan ng mga taong gustong magliwaliw. Pero sa isang sulok, naispatan namin ang government vehicle na ito na tila out of place. Puting Toyota Vios na may plakang SKM 824. Nakaparada sa kabaan ng highway sa tapat ng isang comedy bar. Ano pong ginagawa nyo dyan mga boss? Gayong oras na ng gabi? Dapat ang bawat sasakyan ng pamahalaan ginagamit lang sa official business at may kaakibat na trip ticket. Ang hindi sumunod, malinaw na nilalabag ang Republic Act No. 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang RA 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, ang Revised Administrative Code of the Philippines, Commission on Audit o COA Circulars, Government Accounting and Auditing Manual. Sa pag-imbestiga ng Kilos Pronto, napagalaman namin ang sasakyang naispatan ng aming night crawler team naka-issue sa city government ng lungsod ng Quezon. Nako, yari kayo. Ngayon mag-iingat na kayo. Warning na ho to dahil naglilibot ho ang night crawlers ho namin. Naglilibot ho yung night brigade ho ng Kilos Pronto gabi-gabi. Kaya yung mga mahilig maglakwatsa, yung tumatambay kung saan-saan, dala-dala ang mga sasakyan ng mga panggobyerno, gusto nyo maglamyerda, gamit nyo ang official, ito for official use, ginagawa nyong personal ninyo, lagot kayo. Diretso na ho tayo. Another kwento ho na may karamdaman si Edgardo Volente. Panoorin. Sabi ng doktor, diabetic daw ako. Hindi lang isang pinatingnan ko, hindi lang isang doktor, kundi nakatatlong bis ako nga para sigurado ako kung talagang totoo yung sinabi niya. Pare-parehas ang findings nila na ganun, diabetic daw ako. Minsan, naramdaman ko, parang yung pala nakatagilid na ako, hindi ko pa alam kasi ang pagkain ko kaunti lang, may takal. Tapos bawal uminom ng kape, bawal uminom ng kung ano-ano, bawal. Hindi ko nga alam na bit-bit ko yung timba sa palengke kasi namimili nga kami ng isda, tindis, mga baboy, manok, bit-bit ko yan. Hindi ko alam na tagilid na pala ako. Siguro sa sobrang hina ng katawan ko kasi nga hindi ako bawal kumain ng ganito, bawal ang ganon. Marami akong naramdaman, may sakit ko dito, lahat masakit. Mahapdi ang tiyan ko, parang hindi ako natutunawan, parang nahilo ako, ganon na matamlay ako, tapos hindi ako halos gumalaw, magtulog lang ako maghapon dyan, humisan. Nakita ko minsan, nanood ako ng TV, nagpapatalastas sila yung King's Herbal nga. Sabi ko, ano kaya kung subukan ko to? Pakiramdam ko okay. Kasi normal na ang pakiramdam ko Wala na akong, hindi humabi ang tiyan ko, hindi ako nahihilo, hindi na ako, dati na parang natutumban ako, hindi ko pa alam. Malakas na ang katawan ko. Kahit anong trabaho ko, okay lang. Maghapon ako magmaneho, okay lang sa akin. Hanggang ngayon, umiinom ako niyan.
Okay, Lex, meron pa tayong nalalabing 2 minutes na dapat ayusin ho muna natin to. Kanina, hindi na pag-usapan natin sa sala. Oo, yung sala sa mga balita ho natin. Binabalikan lang sana natin, bago ang lahat. Anong tingin mo, Lex, dito kay Wally Sombrero? Siguro, dahil ito, para sa akin ho, isa siya sa mga missing link. Dahil nga, inimbitahan ho siya, hindi ho siya mahagilap. Nasa Vancouver, Canada. Ang punteriya ho ng ating po mga senador, bakit nakalusot ho yan? Bakit nakalabas ho yan? May hold departure order ho siya kanya. O may lookout bulletin ho siya. Nakalusot. Ngayon, nakabalik na. Siguro ho, para ho kay Colonel Sombrero, magsabi ka na ng totoo. Ano ba talaga nangyari? Dahil itong dalawang mga komisyoner nito, mukhang paiba-ibang kwento Ito naman hindi tayo naniniwala. Si Wally naman, ang sinasabi niya, hindi niya raw kilala si Jack Lap. Sa maniwala ka sa hindi niya kilala. Come on, give me a break, Wally. Come on, give me a break. Yeah. Ibig mo sabihin, pumapader ka or you were there na hindi mo... Sino bang principal mo? Sino bang student? You're the student. Principal mo si Jack. Well, anyway, kung gusto mong maging guest namin dito sa Kilos Pronto, you're more than free to come. Open ka dito. Bakit hindi? Kaya ako lang talaga, alam mo, yan ang problema. Ako naniniwala ko, pati plunder dapat talagang isasama sa death penalty. Where there's plunderer, there's briber, and there's extortionist. Nasaan ka doon, Wally? Yan ang isang oras na mabilisang pag-aksyon sa inyong mga reklamo at sumbong. Ako si Ben Tulfo. Ako naman po si Alex Santos. Hanggang bukas mga kakipi, dito po rin po sa Pambansang Hipilan. Sama-sama po nating tiktikan at subaybayan ang bawat isyong kailangan po nating imbestigahan. Nagugulat ako sa iyo. Higit sa sumbungan, imbestigahan at balitaan, dapat kilos pronto!